For sure, most sa atin alipin ng pera. Kumbaga, lahat ng oras sa trabaho na pupunta. Kaya yung endpoint kapag uwi ng bahay, sobrang ng pagod kaya pahinga na lang yung gagawin at hindi na nakakapaglinis. And kung isa to sa mga major problem mo or problema mo ngayon, yan yung kayang sagutin netong Dreamy D30 Ultra Robot Vacuum Cleaner. Meron na tong 25,000 Pascal suction power kaya may higop niya halos lahat ng dumi sa floor. May advanced obstacles avoidance din kaya hindi basta-basta madadaanan yung mga importanteng bagay sa sahig. Meron na ding advanced map extend kaya abot lahat ng dumi, mapa-corner, sulok-sulok or edges man ng bahay ninyo. Meron na ring solid application na nandun na lahat ng mga controls and also yung mga information na needed natin. And higit sa lahat, may self-cleaning and dry features na rin to kaya hindi na halos natin kinakailangan ng human intervention dito. Pero ang tanong, worth it nga ba talagang bumili nito? Ano yung mga pros and cons? Okay nga ba talaga yung performance niya? At higit sa lahat, para nga ba sa'yo? Kaya kung interesado ka sa tech na to, tara, pag-usapan natin yan. Let's go! Bale, simulan natin sa isang mabilisang unboxing. Just like before sa iba nating mga Dreamy product na na-cover dito sa channel, secure and also solid pa rin yung packaging nila. And gustong-gusto ko yan dahil consistent sila dito. Marami na kasi ako mga product na na-testing sa kanila. Nga pala, pinadala sa akin to ni Dreamy pero don't worry, hindi nila na-alter or hindi nila ni-review itong video bago ko to ilabas. So lahat ng sasabihin ko dito ay based sa mga ginawa namin testing and also personal experience ko dito sa device na to. Same na mga reviews na nakikita ninyo dito sa channel. So gusto ko lang ninawin for transparency. Anyway, yung una nating makikita sa box ay yung ating quick start guide. Then sumunod naman dyan is yung ating black vacuum ramp. Then makikita na rin natin dito yung ating user manual na hindi naman natin binabasa. Nandito na rin yung ating dual magnetic pads, isang power adapter, may kasama na ring side brush. Then sumunod ay yung ating Dreamy D30 Ultra Robot Vacuum Cleaner Unit mismo na merong bigat na 3.89 kg kaya medyo mabigat ng konti. Then lastly ay yung ating base station na medyo mabigat din dahil meron tong 8.86 kg na weight and overall. And that's pretty much it. Okay, una natin pag-usapan dito is yung kanyang design and also overall sensors na ginamit dito. Kapag iting sa build neto and design, typical na robot vacuum cleaner lang din yung nakikita natin. Same ng mga na-review or na-cover ko dito sa channel din. Bale, mas gusto ko tong color black kaysa dun sa mga color white na robot vacuum cleaner kasi medyo dumihin sila. Trust me, kasi dalawa na yan na testing ko na talagang dumihin tingnan unlike sa mga black. So in overall, in terms of aesthetics, para sa akin mas panalo yung mga black colors or yung mga black variant dahil pwede mo rin siya pang design unless kung meron kayong team sa bahay ninyo. So in overall, pagdating dito, solid, premium and also maganda yung overall looks nitong ating Dreamy D30 Ultra. Kapag iting naman sa sensor, meron tayo ditong bunch of sensor. So basically, tad-tad ng sensor to. Same sa mga mid-range to flagship level vacuum cleaners na na-cover din dito natin sa channel. Una, meron tayo ditong advanced laser distance sensor or LiDAR sensor. Bale, naka-old style tayo dito which is fixed position setup siya. Unlike dun sa ating Dreamy X50 Ultra na naka-cover or nagpa-pop up yung kanyang LiDAR sensor. Pero ganun pa man, basta maganda yung kanyang effectivity dahil advanced LiDAR sensor to, yun pa rin naman yung magmamatter the most. Meron na rin itong 3D Adapt Obstacles Avoidance Light Sensor which is ito yung responsible sa responsiveness or effectivity ng ating obstacles avoidance. Mamaya mas makikita natin yan. Meron na rin itong ultrasonic carpet recognition. Meron na din itong clip sensor para sa mga part ng bahay natin na possible siyang mahulog or yung mga tangwang part. Then lastly, meron na rin siyang edge sensor para sa extended map pads natin para malinis niya yung mga corners or sulok-sulok nung bahay or nung mismong area na paglilinis niya na makikita natin mamaya kung effective din. Now, usapang setup naman tayo. Bale, mabilis lang naman to i-setup. Una, kailangan lang natin ikabit yung 2 magnetic map pads natin dito. Then, ikabit na rin natin yung ating side brush. Then, ilagay lang natin or i-place natin ng maayos yung ating charging station dun sa area na malapit sa outlet para maisaksak. Then, ilagay mo lang yung vacuum cleaner doon and then automatic na mag-charge na siya. Then, kailangan nyo lang i-install yung Dreamy Home applications. Scan nyo lang yung QR code dito sa vacuum cleaner and then gawin nyo lang yung mga needed setups and then tapos na tayo dyan. After nyong magawa lahat yon, automatic na magmamap or i-scan ng mismong vacuum cleaner na to yung whole area kung saan mo siya gagamitin. It depends kung bahay yan, malaki ba yan or maliit, malalaman niya yan. And once ma-identify niya na lahat ng mga corners and also part ng bahay ninyo, so make sure nyo lang na walang mga nakaharang sa floor. Kapag gagawin niyo yung scanning, automatic malalaman niya na kung saan siya pupunta kapag itatry na natin siyang gamitin or kapag itatry na natin siyang palinisin. Then after ng scanning, pwede na natin siya gamitin pero kinakailangan muna
muna natin lagyan yung ating 4.5 liters clean water tank ng malinis sa tubig, then good to go na tayo. Nga pala, ito lang yung tanging human intervention na gagawin natin dito. More on pagkatapon ng dirty water tank and then pagre-refill ng clean water tank. That's it. Anyway, usapang testing and also moment of truth na tayo dito kung effective nga ba talaga ang mga robot vacuum cleaner, lalo na itong ating Dreamy D30 Ultra. Bale, tinasing namin to sa mga samot-saring testing. To be exact, 5 pero 3 lang ipapakita namin dito, which is tinasing namin siya sa cleaning testing, which is OA yung setup namin. Kitang-kita nyo naman. Tinasing din namin siya sa liquid spill test and syempre, yung kanyang obstacles avoidance. Anyway, in terms of first testing, which is cleaning effectivity, tinest namin to sa medyo extreme condition ng mga dumi. Pinaghalo-halo ko dito yung mga small debris, mga nuts, quakers, and also pulbo. At ito ay nare-represent lahat ng dumi na madalas natin nakikita sa floor, lalo na kapag hindi talaga natin nalilinisan ng isang araw or at least 2 days. It depends na lang sa inyo. So medyo problema to kapag meron kayong mga chikiting or anak na or kaya meron kayo dyan mga aso, pusa na talaga naglulugon. Ito yung mga moment na kinakailangan nyo talaga lagi na magwalis. Bale, nung sinalang namin to sa testing, sinet up namin to sa 2 times rotation and then naka-max out yung kanyang suction mode or naka-max yung kanyang settings, and nagulat ako sa pinaka naging result niya. Solid yung nakuha niya, as in kapag dinaanan niya talagang nalilinis yung dumi. Kaso nga lang merong mga part na medyo natitira sa gitna niya, which is normal at babalikan niya rin naman. And yung pinaka nagustuhan ko na cleaning feature nito yung kanyang extended side mop pad, dahil talagang nakukuha niya yung mga dumi sa gilid or corners or sa mga edges dito sa bahay or dito sa studio, which is I like, dahil doon mismo napupunta yung mga dumi kapag talagang winawalis mo or hindi mo nawawalis ang tama, talagang doon napupunta. Pero based sa pinakita nito ang ating Dreamy D30 Ultra, para sa akin pasadong pasado, and pasado din sa akin dito yung kanyang 25,000 Pascal suction power, which is kitang kayo naman niya halos sa tandadaanan niya nahihigop niya agad yung dumi and syempre yung pulbo or representation natin ng alikabok, and as you can see, linis na linis. So pagdating dito sa cleaning test namin, masasabi kong pasado itong ating Dreamy D30 Ultra. However, need talaga nating ipa 3 times yung igot sa kanya para mawala yung parang ganet or slimy feel after niyang linisan yung area, kagaya na nga lang dito sa ginawa naming setup. Although dito naman reasonable dahil nga masyadong OA yung setup ko, and kinakailangan talaga nating iset yung cycle sa 3 beses para ma-fully cover yung linis dito sa area na to. So I think yun din yung i-recommend ko sa inyo if ever. And then next testing namin, dahil nga map din to at the same time, hindi lang basta vacuum cleaner, tinesting din namin siya sa mga wet area or sa scenario na merong natapon na tubig. So gusto ko lang linawan habang gumagalaw yung testing natin dyan, na ito ay hindi niya talaga supported yung malawakan na talagang basa, as in madaming natapon na tubig, hindi niya kaya yun, automatic na i-avoid nyo yun. So mga common na tapon lang, halimbawa tinatamad kayong magpunas, yan pwede nyo siyang gamitin para doon. Pero ang good thing dito kung meron kayong mga pet or kaya mga anak na mahilig maglaro sa labas and medyo putikan, pagpasok ng bahay, kayang-kaya nyo yung i-remove. Basta wag lang ganun ka-OA na talagang basa. Yung mga putik-putik, yakang-yakan niya yan. Anyway, next testing naman na ginawa namin dito is obstacles avoidance. And gaya ng sabi ko, meron tayo ditong advanced 3D adapt obstacles avoidance light sensor na naging responsible sa kakayahan neto in terms of overall obstacles avoidance. And basic testing na ginawa namin dito nagawa niya naman ng tama. Pero merong mga moment na kapag talagang hindi na siya magkakasya, gumagawa na siya ng paraan para magkaroon ng space. Halimbawa, kapag na-identify niya na yung bagay na pwede niyang atrasan or tamaan, pwede niya talagang pagalawin or pwede niya talagang i-push para gumalaw, gagawin niya yung action na yun para magkasya siya doon sa area na papasukin niya. Which is I like. And kung makikita niyo dito, same lang din sa mga ginawa namin testing kanina. Exaggerated testing din yan doon sa kanyang obstacles avoidance, and kitang-kita niyo naman na binibasic niya lang din. Pero yun nga, medyo merong mga part na talagang pinupush niya yung bagay. Kapag talagang hindi niya siya magkakasya, gumagawa talaga siya ng paraan, which is I like. Which is yun naman talaga dapat yung gagawin niya. Bale, yung pinaka-limitation lang ng obstacles avoidance neto, wala silang nilagay na sensor sa pinaka-unahan neto or like camera sensor na nakita natin sa X50 Ultra na na-review natin before. Kaya yung problema natin sa mga normal vacuum cleaner, which is yung wire problem na hindi nila nadidetect, problema rin natin dito sa D30 Ultra. So kung usapang human intervention, masasama to sa magiging problema natin. Bukod sa pagpapalit ng ating dirty water tank and also pagre-refill ng ating clean water tank, kinakailangan din natin ayusin yung mga wires na nakakalat sa sahig, dahil 101% kapag hindi
hindi niya yan napansin, automatic na talagang papalupot siya dyan. Ilang beses na rin namin na test at talagang kinakain niya. So isa to sa mga cons niya dahil yung LiDAR sensor niya is nakapix pa rin and also wala silang nilagay na camera sensor dito sa ating unahan kaya nangyayari to. But in overall, based sa mga testing na ginawa ko, pasado naman sa akin dito yung ating mismong Dreamy D30 Ultra. Pero yung isa sa pinaka gusto kong feature dito na nagpa-worth it pa sa kanya mismo ay yung kanyang self-dry and clean feature, which is after niya maglinis automatic na babalik siya sa charging station niya para i-dump lahat ng mga nakolekta niyang dumi, mapadumi sa mapad niya, yung mga nakolekta niya dyan, automatic na i-wash yan ng ating mismong charging station and then mapupunta yung dumi na yan doon sa ating dirty water tank and then yung mga alikabok naman na nasipsip nito and also mga debris na nasipsip nito ay mapupunta doon sa ating dust bag. And ang kagandahan sa dust bag nito ay hindi siya basta-basta napupuno, aabutin ka talaga din ng taon bago mo siya tuluyang mapuno at palitan or i-dispose yung mga nakuha niyang alikabok. Trust me, doon sa mga luma kong robot vacuum cleaner dito na last year ko pa na-review, hindi ko pa pinapalitan yung kanilang dust bag kasi hindi pa rin napupuno. And mind you, araw-araw silang gumagana. And dito sa part na to, ito talaga yung pinaka nagustuhan ko sa mga robot vacuum cleaner in general dahil hindi mo na kinakailangan pa siyang linisan manually and hindi mo na rin kinakailangan patuyuin manually yung kanyang mapads. However, yung drying feature nito is hindi kagaya ng sa iba na merong heat dry feature dito, tanging air dry lang siya, which is mabagal magpatuyo unlike sa merong hot air dry features na pampatuyo. Which is for me is okay na rin naman kung ako yung tatanungin dahil most ng mga vacuum cleaner ko dito or mga robot vacuum cleaner ko dito ginagamit ko rin naman agad. So wala sa akin problema yung part na yan. Basta yung pinaka gusto ko dito is less yung human intervention. To be honest, kapag ginagamit ko siya sa studio, once na kakain lang ako kaya mag-CCR at makikita ko na wala nang laman na tubig yung ating clean water tank, doon ko lang siya re-repellan, which is I like. Hindi ko na kailangan magwalis araw-araw para linisin yung whole floor. Mas gugustuhin kong gawin ng 2 to 3 times yung pagpapalit ng clean water tank at pagdi-dispose ng dirty water tank kaysa araw-araw magwalis dahil nga busy. So more oras na magagamit ko sa paggawa ng video or doon sa mismong main work ko, which is I like at yun yung pinaka nagustuhan ko talaga sa mga robot vacuum cleaner in general. Then isa pa sa maganda dito which is underrated din sa kanila ay yung kanilang application na ginagamit. Nandito na kasi lahat ng mga features na pwede natin gamitin para sa robot vacuum cleaner na to. So basically ito yung pinaka-controller niya. Pwede natin siyang i-program kung kailan siya pwedeng maglinis. Like lalagyan natin siya ng scheduled date and also ng time kung gusto natin siyang palinisin sa isang buong linggo, 6 PM na time frame, no worries, pwede mo yung iset which is nice. And mostly ito lang yung ginagawa ko. Pwede mo ring iset yung kanyang cleaning mode kung gaano kalakas yung suction power niya, kung ilang beses siya mag-rotate. And also pwede ka rin dito maglagay ng mga ramp, no-go zone at kung ano na pa which is I like. So marami kang pwedeng laruin dito sa kanyang application. Pagdating naman sa battery nito, meron tong 6,400 mAh battery capacity and pagdating sa overall na performance nito, at least sa paggamit namin sa kanya ng almost 2 weeks, kayang-kaya niyang linisin yung condo and also yung studio in just a single charge. And mind you, after ng mismong work niya, magcha-charge din agad siya. And kung medyo malaki naman yung area ninyo, syempre ibang usapan yun. Kung mararamdaman niya na palubat na siya, pupunta naman agad yan sa charging station and then magcha-charge. Then after nun, itutuloy niya ulit yung work niya. And then after nun, i-resume niya lang din ulit yung work niya kapag meron na siyang certain charge para tapusin yung whole task. Which is yun yung nagustuhan ko dito, kaya fully automatic talaga. Bale, ito yung pros and cons natin. So pagdating sa pros, una kong nagustuhan dito is yung kanyang cleaning effectivity. Effective yung 25,000 Pascal suction power neto and at the same time yung kanyang extended na mop pads. Kitang-kita naman natin yung kaya niyang gawin. However, meron pa rin talagang mga konting limitation gaya na lang sa mga leaks or sa mga tubig. Hindi natin siya pwedeng i-testing sa medyo madaming tubig unlike sa mga traditional na maps na ginagamit natin. Pero ganoon pa man, effective pa rin siyang panglinis which is approved for me. Next naman na nagustuhan ko dito is fully automated na siya. So less na lang yung human intervention, more on pagpapalit na lang ng clean water tank and pagdadump na lang ng dirty water tank yung gagawin natin dito. And syempre, minsan medyo adjust lang natin yung mga wires na nakakalat sa hig para hindi niya kainit. Yun lang naman. Next pros ko naman is yung kanyang application itself. Halos lahat kasi ng features nandito na, kompleto, and also lahat ng mga functions na pwede nating i-manipulate, pwede nating i-access dito without restriction. Pagdating naman sa mga cons, unang-una, yun nga, wala siyang front sensor or identifier about sa mga objects gaya na lang ng wire. Kaya merong mga part talaga na medyo dadaanan nyo yung wire at kakainin talaga ng mga mapads natin. Pangalawa, medyo maingay siya. So basically, hindi naman to problema sa akin. Nitpick na lang siguro dahil habang nagre-record ako dito, naririnig ko siya pero hindi naman siya naririnig sa mic. So basically, para sa akin, hindi siya ganun kabig. So yun lang naman yung aking pros and cons. And then, pag-usapan natin yung presyo nito and also final verdict. And yung presyo nito hati, maaaring maging pros, maaaring maging
cons. It depends na lang to sa mga bibili or sa consumer talaga na gusto neto. Bale, yung presyo neto currently is nasa 30,999 pesos kapag kinilik nyo yung link nyo sa description doon below. Pero gusto ko na kayong unahan, worth it na presyo yan para dito sa ating robot vacuum cleaner, at least para sa specification na makukuha natin sa kanya. Gusto ko lang linawin na maraming mga vacuum cleaner na halos the same lang na specs neto pero naglalaro ng 50,000 to 80,000 pesos yung presyo, na kung saan ang nilamang lang naman ay mga common features na hindi masyadong importante, and yung iba naman is design lang talaga. Meron ako mga na-cover na ganyan pero goods din naman sila, pero in terms of practicalities and also overall specification, as in more on practical side tayo, definitely itong ating D30 Ultra yung isa sa pinaka worth it bilhin ngayong 2026 na robot vacuum cleaner, lalo na sa presyo neto. Just I said, worth it yung presyo neto, at least kung ikukumpara natin to sa ibang mga robot vacuum cleaner out there na merong same features na nakikita natin dito sa robot vacuum cleaner na to. Pero ang tanong, okay ba siyang bilhin? Bagay ba sa inyo, or kayo nga ba talaga yung target market neto? To be honest, nung una ako nakapag-review ng isang vacuum cleaner, sinabi ko rin sa sarili ko na hindi ko siya need, pero nung naggamit ko na siya dito sa studio at nasagot niya yung problema ko na about sa time management and also paglilinis ng floor, doon ko nasabi na worth it talaga magkaroon ng isang robot vacuum cleaner. Hindi ko sinasabi na Dreamy vacuum cleaner yung bilhin niyo, meron diyang iba, pero kung hindi ko nagkakamali, sa lahat ng mga brands na nakita ko, si Dreamy nagbibigay ng best value para sa best na price na pwede niyo makuha sa isang robot vacuum cleaner. So ang endpoint itong robot vacuum cleaner na to para to sa mga daddies, mga mommies, or sa mga meron na diyang mga chikiting, and also meron din diyang mga poor babies na naglulugon or mahilig magkalat. For sure, need din nyo to dahil masasagot nila yung problema nyo 101%. So pagdating dito, pasado sa akin itong ating Dreamy D30 Ultra. Ilalagay ko yung link sa description down below. Also, meron din tayo dyang voucher, pwede nyong i-click para makatanggap din kayo ng at least less 1,000 to 2,000 pesos. Check nyo lang po dyan. Yun lang guys. Peace out. Let's go.